Hello po mga kalingap, isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa ating lahat. Welcome back sa ating channel, Kalingap Tata, sa ating mga OFW, supporters, silent viewers. Kumusta po kayong lahat? Sana po ay patuloy niyo pong suportahan ang aking channel po, Kalingap Tata. At sana po patuloy niyo pong suportahan po si Kuya Bal Santos Matubang, Ate Na Vlogs, at siyempre kay Kalingap Rob. So ngayon po mga kalingap ay muli nating balikan si Rinali po, ang magkakapatid po na iisang ina at iba-iba po ang ama nila. Kumustahin natin ang kanilang kalagayan. Tara mga kalingap, samahan niyo ako. Tao po, magandang hapon po ate. Magandang hapon po. Ayun. Napakasipag po ni Rinali. Ayun, nagmano pa sa atin, no. Kayo po ang mama ni Rinali? Opo. Wala pa kayong trabaho ngayon ate? Kaninang umaga day off ko pero dapat half day lang. May ginawa kasi akong importante kaya hindi ako pumasok. Butit na abutan ka namin ngayon. Opo. Kasi pangatlong vlog na yata namin kay Rinali. Ako. At laging wala po kayo. Butit, andito kayo ngayon. Opo. Naabutan namin. Nabugas po siya ng plato, makalingat siya at napakasipag. Doon pala nagmana si Rinali sa'yo. Sa kasipagan. Opo, si Lay talaga malinis po yan. Kaya swerte po ako dyan sa batang yan. Anong pangalan nyo ate? Pangalan niyo Linda. po? Linda? Ako. Ilang taon na po kayo? 42. 42. Ay, magkasing edad lang pala tayo. Magkasing edad lang pala tayo, 42. 1981, no? Apa. Kumusta po ang trabaho niyo po? Okay naman po. Saan po kayo nagtatrabaho? Hindi ako nakaka-uwi dito pag gabi kasi walang masakayan. Sa palengke nagre-repack ako ng mga paminta, mga atsuete powder, yung mga condiments, lahat na atsueteng buo, tsaka yung mga palaman nire-repack ko. Grabe, napakasipag niyo po. Yan, nga ni Rinali yung trabaho. Mag-isa lang kaya sa buhay. Oo nga eh. Kaya nag-aaral po kaya lahat ng anak ko. Oo. Tapos yung Kaya mo isa ginagawa kong- yan ate? Kaya ka Oo. nagsusumikap? Tapos may college po ako. May college ka na? Yun nga yung kaso nag-asawa na. Kaso na Nag-asawa na. nag-asawa. Yun ang panganay mo? Opo, yung buntis. So bukas, may trabaho ka na bukas? Pumaga akong mga 4 pa lang, alis na ako dito. 5:30 kaya ang pasok ko. Dapat nga ngayong gabi din maalis na din ako. Dapat ngayong gabi? Kasi maaga ang pasok ko, 5:30. Dapat Umaga? hindi ako pwedeng malilate. So dito ka muna matulog? Dito ako ngayon matutulog, pero pag wala, may ginagawa lang po kaya ako, pero pag wala naman akong mga importanteng ginagawa, nabalik ako kaagad. Saan po kayo kumukuha ng lakas ate? Sa pang-araw-araw? Bakit? Diyan sa mga anak ko. Gusto ko kasi silang mapagtapos sa pag-aaral. Gusto ko kasi may sandata sila sa buhay. Gusto mo sila mabigyan ng kinabukasan? Oo. Para kung sakali mang mawala na ako, may pinag-aralan sila. At mayroon silang, hindi sila matatakot na mamuhay. May lakas loob sila para mag-apply ng trabaho. Mas kasi pag may pinag-aaralan, no? Oo. May siya, confident. May confident at saka madali lang maghanap ng trabaho pag ay nakatapos sa pag-aaral po. Opo. Basta yun lang po ang pangarap ko. Kahit itong bahay, ito na nga, hindi ko na maipayos-ayos kasi. So mas inuna mo yung pag-aaral Inuuna lang ko kasi sa bahay? Oo, mga kailangan nila inuuna ko. Yung po unti-unti ko nga naman po So, tumutulo na naman yung iba. Sa loob. Minsan, binibilhan kong tikla dyan, 50, ganun. Kung ilan yung matira sa pera. Yung panganay mo na anak, pinaparal mo yun? Oo, college yun. College. Anong pakiramdam mo na nalaman mo na buntis siya? Noong una, nagalit syempre.
Pero nung natanggap ko man na din. Tanggap mo naman. Opo. Pero tagal-tagal pa. Para akong nawala ng lakas ang panghuhugutan niya. Kasi di mo inasa na abot sa ganyan, no? Na nabuntis yung anak mo. Opo. Nagbuntis na eh. Siyempre, lahat ng pagsisikap mo ay para sa kanila. Opo. Tapos, humantong sa ganyan, nabuntis siya. So, medyo masakit po sa damdamin. Opo, nung una para akong yung parang wala akong maanuhan. So ngayon, ate, kay irinali ka na lang ngayon, pumabawi. Opo. Sabi ko nga sa kanya, wag muna siyang magbo-boyfriend. Huwag muna, no? Bawal muna. Magtapos muna. Magtapos muna, pag-aaral. Kasi mahirap. Mahirap ang panahon eh. Ngayon. Oo nga po. Tapos mag-aasawa na maaga. Dapat pag-aaral mo nang unahin. Wag mo na yung pagbo-boyfriend. Opo. Kasi mahirap na eh. Ate, ano pong hirap o pagsubok na pinagdaan niyo ngayon dito? Ito nga ang bahay ko. Minsan, pag nauwi ako, nakikita ko, natutuluan sila na para ako nadidismay. Pero, nag-ano naman ako ng paunti-unting pawid para mapalitan ko yan. Ayaw ko kasi natutuluan sila eh. Tsaka yung kasi sira na yan. Tiyatyagaan ko na lang talagang maipaayos ng paunti-unti. At syempre, basta pagkain lang nila inuuna ko, tsaka yung mga kailangan nila talaga sa school. So yun ang priority mo? Oo. Yung katulad ng mga damit nila, pag wala na, masisikip na yung mga damit nilang uniform, yung inuuna ko, mga nila, tsinelas, mga pangangailangan. Opo. Papel sa eskwela nila. Katulad ngayon, napabili sila ng mga gamit sa school. Yun yung, pag uwi ko, pinibilhan ko na bigas. Tsaka yung mga pang-ulam nila. So, nakakakain lang yan sila. Pag nauwi ako na maayos-ayos. So, pag wala ako, mga kahit ano na lang dyan, kahit tawyo, yung ulam nila. Minsan? Kasi, sabi ko, basta kakain sila kahit wala namang ulam. Oo. Kasi pag nauwi naman ako, binibilhan ko naman silang masarap na ulam. Kasi pag nauwi ako, pag nauwi ka, minsan nga pag wala akong pera, di ako, parang ayaw ko umuwi kasi nga, ayaw ko talagang, wala akong bit-bit. Kasi, ganun po talaga ang bisyo ko. Gusto ko, may pagkain sila. Tsaka yung mga gamit, kahit wala akong mabili sa sarili ko, basta sila basta lahat. Sila. Kahit wala nang matira sa'yo, basta sa kanila meron. Oo, basta lang lahat sila. Sila yan, 3. Yun kasi nga anak ko sa diet naman yung isang panganay. Sa diet yun nakatira. So, gaano ba kahirap alagaan ang 4 mong anak na yan? Ate? Sobrang hirap po talaga kasi, lalo na yung mga baby pa yan, mag-isa lang kasi ako niyan talaga nagtaguyod eh. Pero sa ngayon, medyo, kumbaga yung sobrang hirap, medyo konti-konti na lang. Kasi may nakakatuwang na ako sa paglilinis ng bahay, tsaka paglalaba. Hindi katulad ng mga baby pa sila na ako lahat talaga. Tsaka yung nila. Malaki na rin tulong kasi si Renalay sa akin. Pag uwi ko, malinis yung bahay. Alam niya kasi yung ayaw ko malinis, ayaw ko madumi yung bahay. Gusto ko talaga malinis sila, pati yung loob ng bahay. Kasi nga, pangit na yung bahay namin. Tapos madumi pa. Unang pagpunta namin dito, napakalinis ang bahay niyo eh. Kaya namangha kami kahit kaya po, simple na yung bahay niyo ay napakalinis. sobra po talagang ko dyan, blessed ako dyan sa batang yan. Pag kahit gaano po ako kapagod, nawawala. Nawawala yung pagod mo. Opo, tsaka yun po, na ako magtrabaho. Kasi alam ko Na-motivate kayo na magtrabaho. Opo. Bakit parang naluwa kaya ate?
Ano bang naramdaman Kasi mo ngayon? yun Ano bang nga nasa isip po mo? na ano na napakaliking tulong po sa akin ng anak ko na siguro po talagang binigay ni God sa akin para matulungan ako. Tapos lalo na dito sa gawaing bahay, sobrang laking tulong po. Pagdadating ko nakakapahinga ako, hindi na ako naglilinis, tsaka hindi na rin ako hindi na rin ako luluto, naglalaba. Yun po. Kaya sabi ko kay Lay, wag muna siya mag-aasawa, magtapos muna. So, kailangan makapagtapos muna siya ng pag-aaral, no? Opo. Anong pakiramdam mo ngayon, Tina? Wala kang katuwang sa buhay, na ikaw lang mag-isa nagtataguyod sa mga anak mo. Hindi ka ba nahihirapan? Medyo nahirapan ng sobra din, pero dahil nga sa tulong ng mga anak ko, nagiging okay din ako. Dahil nga po sa okay naman yung mga bata. Pagdadating ko malinis yung bahay. Parang nababaliwala naman yung mga pagod sa pagtatrabaho na babaliwala po yun. Kasi alam ko pagdating ko malinis yung bahay. Tapos may nakakatulong na ako. Yun yung nagpapatatag sa akin. Ang mga anak mo. Lalo akong ginaganang magtrabaho. Yung ganun. At ano ka, lagi kang positibo Opo. sa mga ginagawa mo. Opo. So yan po mga kalingap, nakaka-inspire po ang kwento po ng buhay nila Ate, ano ulit pangalan mo, Ate? Linda po. Ate Linda po. Talagang nagsusumikap siya magtrabaho para sa kanyang mga anak, para mabigyan po ng magandang kinabukasan po ang kanyang mga anak po, mga kalingap. Kaya ginawa niyang motivation po ang kanyang mga anak po. Kahit na gaano kahirap ang trabaho, talagang pilit niyang kinaya po. Dahil wala po siyang katuwang, mga kalingap, wala na po siyang katuwang sa buhay. Tanging siya lang po ang nagtataguyod sa kanyang mga anak. Despite po sa kahirapan natin na naranasan nyo ngayon, may mga time ba na gusto mo nang sumuko? Ay, opo. Lalo na po nung may sakit ako dati. Nagkasakit ako. Ay, nagkasakit ka? Opo. Pero matagal na din naman yun. Mga ano pa yung panganay ko, mga grade 6 pa. Yun po. Parang gusto ko nang mawala ganun. Pero siguro dahil kay God. So yan po mga kalingap, na-touch pa ako sa kwento po ng buhay nila ate, mga kalingap. Naka-inspire po ang kwento po ni Ate Linda po, mga kalingap. Talagang nagiging positibo siya palagi sa buhay at di siya nawala ng pag-asa po, mga kalingap. Dahil may mga anak po siyang sinusuportahan at pinapaaral po, mga kalingap. Ayan, dito si Rinali. Hello, Rinali! Hello po. Kumusta ka na? Ayos lang po. Kamusta din po? Okay lang po. Kumusta na pag-aaral mo, Rinali? Ayos naman po. Ayos naman. Anong pinagkakabalahan mo ngayon? Ngayon wala kang pasok, wala kayong pasok ngayon, no? Holiday Opo. ngayon? Wala po. So anong pinagkakabalahan mo ngayon? Wala kayong pasok. Naglinis po. Kanina, tapos pakatapos po maglinis. Nagtambay po dyan. Kila lolo, tas doon po sa may tindahan. Butit andito si mama mo, no? Opo. Ayan, naabutan namin. Manang-mana pala si mama mo sa'yo, napakasipag, oh. Naabutan namin na hugas ng plato. So doon mo na ba namana yung kasipagan mo sa mama mo? Opo. Ayun nga, sinabi nga ni mama mo na grabe daw yung ano mo. Siya yung katuwang mo ikaw daw yung katuwang niya sa pagtatrabaho dito sa bahay. Opo. Ako po Kapag yung siya ay nalinis pagod, dito. ikaw daw yung tumutulong sa kanya sa gawaing bahay. So anong sasabi mo kay mama mo? Sabi ko lang po, pag nagtatrabaho ka po, mag-ingat ka po palagi. Saka huwag mo po papabayaan yung sarili mo.
Mag-iingat din po palagi. Sabi, magkamukha kayo ni mama mo ah. Parang pinagbiyak kayo ng bunga. Yan. Nakikita ko kay mama mo yung ano, yung nung kabataan pa niya ganito, yan, mukha mo. Oh, yan, magkamukha talaga sila oh. Yan daw dito te. Yan, oh. Para magkapatid lang kayo eh. So, sa hirap ng buhay ngayon ay talagang si mama mo ang ano mo, inspirasyon. Opo, sila po. Tas Bakit yung si mama ang kapatid inspirasyon ko po, mo ngayon na nagsumikap ka mag-aaral at porsigido ka mag-aaral? Para po, makapagtapos po ako, mas maano po sila. Kasi po yung mga ginagawa po nila para sa amin, ni mama, para po sa amin. Din, yun po. Hindi lang sa pang sarili niya, kundi talaga iniisip Opo. niya yung kapakanan. Opo, Iniisip niya yung ano niyo, future opo. para makapagtapos kayo ng pag-aaral. Ano ulit yung ano mo? Yung kurso mo? Pulis po. Pulis o pulis. Ayan. Para may ano na si mama mo, may protection na dito si mama mo. Baka may manliligaw pa kay mama mo. Wala na naliligaw. Wala nang nanliligaw si ate? Oo, wala. Wala na? Wala na. Wala na. Wala na. So yan po, si Ronaldin po, gusto ng isang maging pulis. Balang araw po, para matulungan niyang kanyang mga magulang. Saan yung isa mong kapatid? Si Julian po. Oh, Julian, saan? Andyan po sa kabila. Ay, andito rin si ate, oh. Ito yung kapatid mo na nabuntis. Opo, panganay po. Panganay. Grabe, ngayon ko lang nakita si ate, ah. Kumusta ka na, ate? Okay lang. Ikaw yung panganay sa magkakapatid. Apo. Pero iba-iba yung ama nyo. Apo. Maganda talaga pala ang ano ni ate, mga anak. At ito pa si ano, si ano. Saan galing ito? Saan ka galing? Diyan lang ito. Ilang taon ka na? Anong pangalan mo ate? Ferdilin po. Ferdilin. Ilang taon ka na? 19 po. Ay, bata pa, 19. Ikaw, ano? 15. 15. Si ano, ikaw? 12 po. 12. Saan ka nag-aaral? Saan school ka nag-aaral? Sa CNSC po. College ka na ba? Opo. Anong course mo? HRM po. HRM. HRM. Pero ngayon ay nabuntis ka. Dahil sa pag-ibig. Mas. Yan. Yan. Di talaga maiwasan no kapag ikaw ay talagang di mapigilan pag ikaw ay umibig sa isang tao, talagang nawala yung ano, yung mga pangarap sa buhay. Pero di mo naman pinagsisihan ngayon na nagawa mong kamalian kay mama mo. Hindi naman po. Di naman. Tanggap naman ni mama mo ngayon sa nangyari sa'yo. Tanggap naman ni mama mo. Tanggap naman po. Pero dati naiyak ka na malaman mo na buntis siya. Opo, nung una. Nasaktan ka no? Nung una po. Pero tanggap ko naman na po. Dahil tapos naman no, wala na tayong magawa Wala dahil na magagawa. nangyari na po. So kahit may anak ka na, pwede mo namang ipagpatuloy pag-aaral mo. Nag-aaral pa naman po ako. Hanggang ngayon nag-aaral ka ngayon. Buti naman. At tuloy-tuloy pa rin yung pag-aaral mo kahit yung nangyari sa'yo. Ikaw, huwag ka munang mag-boyfriend ha. Maraming maniligaw sa'yo kasi maganda ito eh. Kahit morena. Huwag ka munang mag-boyfriend ha. Huwag mo nang pairalin yung pag-ibig. Isipin mo na yung future mo. Isipin mo na si mama mo na nagsusumikap para sa inyo. Na talagang hindi siya umuwi kahit Sabado-Linggo no. Nagtatrabaho siya para sa inyo. Talagang inaan niyo talaga yung ano, yung pangarap niyo para makatapos-tapos. Kahit hirap na si mama niyo, talagang nagsusumikap siya. Kaya bawal mo na mag-boyfriend sa ngayon. Saan mo po? Ikaw yung ano mo, yung HRM ka no? Gusto mo maging HRM? Paglaki mo, pag ano, ang kurso mong kunin. HRM no? So ayan, Rinally,
Proud na proud ka ba kay mama mo na may mama kayong ganyan na talagang nagsusumikap? Opo, kasi napakasipag po ni mama. Naalagaan po kami tapos nagtatrabaho po siya para sa amin. At di siya sumusuko no, para sa pangarap nyo. Ayan, kahanga po ang kwento nila mga kalingap. Kahanga po ang kwento ni Ate Linda na talagang di siya sumusuko. Kahit gaano man kahirap ang buhay, talagang nagsumikap siya para sa kanyang mga anak po mga kalingap. So ayan po mga kalingap, nakaka-inspire po talaga ang kwento nila mga kalingap. At yung kanilang magulang po ay nagsumikap para sa kanilang pag-aaral po mga kalingap para mabigyan ng magandang kinabukasan. So ngayon po mga kalingap, ayan dito tayo para bigyan ulit sila ng kaunting tulong po mga kalingap para sa kanilang pang-allowance, mga kalingap, para sa kanilang pag-aaral. Ayan, sana ay makatulong ito po mga kalingap. So ito bibigay ko na po kay Rinali. Ayan, 1,000 kay ano? Pangalan mo ulit? Julian, ayan. O, 1,000 Julian. Anong masasabi niyo Julian na may biyaya naman kayo ngayon na natatanggap? Anong masasabi niyo? Masasabi ko po, maraming salamat po sa inyo, kay Kuya Bal, sa inyo po Dr. Love, Kalingap Tata, kay Kuya Rab po, kay Kuya Bal Santos po, sa lahat po. Maraming salamat po sa sa pera po, pang allowance po namin. Sana marami pa po kayong matulungan. Ikaw, anong masasabi mo? Ganun din po, maraming salamat din po kay Kuya Rab, kay Kalingap, kay Dr. Love po, sa'yo po, tapos sa lahat po ng gumawa ng Kalingap para po dito sa pang-allowance. Maraming salamat po. So ikaw Rinali, anong may advice mo sa mga kabataan na nawala ng pag-asa dahil sa hirap ng buhay? Anong masasabi mo sa mga kabataan na nawala ng pag-asa sa kanilang buhay? Anong masasabi mo? Kahit anong hirap po ng buhay, huwag po kayong susuko. Kasi pagsubok lang po pagsubok lang po ito. Kaya huwag po kayong sumuko. Lagi lang magpakatatag, ano? Opo. Panghinaan ng loob. At lagi lang magdarasal po sa Diyos. Kahit gaano man kahirap ang buhay na malalampasan din, no? Opo. O, ayan. Ayan, thank you po. At naibigay na po natin kina Rinali at Julian po ang allowance para po sa kanila. Kaya dito po tayo para bigyan ulit sila ng kaunting tulong po. At maraming salamat din kay ate dito ka. Ayan, kay Ate Linda. Ayan. Dahil po ay napaunlakan po tayo ngayon na ma-interview po siya at ma-share po niya ang kwento niya sa nangyari po sa kanila. So ano pong last message po ate na may biyaya po natanggap ang anak niyo po? Salamat po sa inyo, kay Kuya Rab. Sa sa inyo, Kay Kuya Kalingap Tata. Sa inyo po. Tsaka kay Kalingap. Basta po sa bumubuo ng Kalingap. Oo. Salamat po sa tulong sa mga bata. Anong last mensahe mo sa ating mga nanonood, sa ating mga viewers na nanonood ngayon? Anong last message mo sa kanila? Sa mga viewers po, salamat din po dahil po sumusuporta po sa inyo. Dahil po doon, marami po kayong natutulungan. Salamat po. So ayan, sabi po talagang naano po ako sa kwento po ni ate. Nakakahanga po, nakakabilib ang ganitong mag-isa pong tinataguyod ang kanyang mga anak para sa pangarap. Bago po muna kayo umalis, makape po muna tayo. Ayan, salamat. Thank you po, Ate Linda. Salamat po at pinapakape mo pa kami dito. Ayan po mga kalingap. Ayan po mga... Nakakahanga po talaga itong mga magkakapatid. Napakabait din. Talagang nagmana po sa kanyang ina. Ang kabaitan po nila. Napakasipag. Talagang... Ito yung hinahanga akong pamilya po na talagang nagsusumikap. Ayan na, may pinapakape pa tayo.
Ano? Ay! So ayan po mga kalingap. Ayan. So ganito ba ate pag may bisita kayo, pinapakape niyo? Opo. Ay grabe po mga kalingap. Kahit sinong bisita po, inaalok yan. Magkape. Ito talagang nakaugalingan niyo po ate. Opo. Pag may bisita po kayo, pinapakape niyo. Opo, kasi pag kahit saan din po kaya ako mapunta, ganun din naman. Yan ang mga ugaling Pinoy, no? Opo. Basta may bisita talagang Nakakabaano nga po eh. Siyempre, kung saan ka mapunta, may aalok. yung din mga siya. anak ng yung ama ng mga anak mo ano ba, may communication ba kayo? May nagsusuporta pa ba sa kanila? Wala po. Dati, yung sa bunso ko meron. Meron. Kay Julian. Opo. Ano pa yan, yung ano pa lang edad niya, mga 10. 9, 10. Eh, nahulog kasi siya dun sa 3rd floor, nagwe-welding. Kaya hindi naman na siya nakakapagtrabaho. Siya? Nasa ano siya, Nueva Vizcaya. Taga dun siya. So ngayon hindi na siya nakapag Hindi na siya nakakabigay kasi wala man na siyang trabaho. wala na siyang trabaho, no? Kumbaga paralisado na siya. Nakakatayo pa man siya pero hirap na. Hindi na talaga siya pwedeng magtrabaho. Nakawawa naman, no? Opo. Kung nakapagtrabaho siya, ay masusuportahan pa na si Julian. Opo, pag may pera yun nabigay. Tsaka sa ngayon talagang wala ngayon siya. Yung kay Rinalyn, hindi na talaga nagpaparamdam. Wala po. Baby pa po yan. Wala na Ay, yun. wala na. Sinabi nga niya siya sa akin nung una naming vlog sa kanya. Si ate. Ate. Ayan. Ayan po si... Ayan. Sarap po ng kape. Thank you po ate. Salamat din po sa inyo. Sobrang thank you Hindi ko lang po. itatanong lahat ng mga nangyari po sa inyo kasi yung iba personal na, no? Ayan. Ayan. Salamat ate Linda. Salamat po talaga din. Ayan, sana makatulong yung binigay namin kay Rin at kay Julian. Opo, may baon na po sila. So, hindi lang yan ang bigay namin, ay tuloy-tuloy pa rin yung tulong namin sa kanila. Ayan. Salamat po sa inyo dahil Ayan po, binigay ko po sa inyo, ay galing po binigay ko po sa anak niyo po, ay galing sa ating channel po mga kalingap. Kaya thank you po sa mga laging sumusuporta po sa ating Afli videos po. Sana patuloy na pong suportahan para mas marami pa tayong matutulungan na katulad nila Ate Linda sa kanyang mga anak po at nabigyan natin ng tulong. At sana din kayong magsamang suportahan po ang aking channel po mga kalingap. So maraming salamat ate Salamat Thank you. po. So sana po patuloy niyo pong suportahan si Kuya Bal Santos Matubang at in the vlog sa siyempre kay Kalingap Rab. Ayan, gusto ko lang pong i-shout out ang channel po ni Ankotik Channel, ni Kalingap Undo, ni Maramara 77 Vlogs, ni Kateran Official, Kalingap Pros, Bilyonis TV, Kalingap Lydia, G Morillo Vlogs. Ayan, pag-support po ang kanilang mga channel po mga Kalingap. Maraming salamat po mga Kalingap. Hanggang dito lang po mga Kalingap. Lagi po nating tatandaan na mahal po tayo ng Panginoon. God bless po sa ating lahat mga Kalingap. Nag-iigib pa rin ng tubig si Renali, oh. Grabe, napakasipag po. Nag-iigib pa rin ng tubig. Bye-bye! Yay, bye-bye mga Kalingap. God bless. Bye-bye po.